Magandang gabi muli mga kapatid at mga kaibigan. Tayo muli magpapatuloy po sa ating pag-aaral po sa aklat po ng Exodus. Ano po? Ah, dahil po sa ating setup na 2 chapters per day, mabilis lang po ito dahil 40 chapters lang po ang Exodus. So wala bang less than 1 month, matatapos po natin ang aklat na ito na po. Ang kahalagahan po ng ating pag-aaralan sa Exodus 20, 21, 22 hanggang 23. Ito po ay iba-ibang klaseng batas. Kasi may kaisipan na ang Ten Commandments lang po ang batas ng Israel, dito tukuyo. Meron pa silang ibang mga batas na binigay ng Diyos. Maliban lang po sa 10 kautusan. Ang 10 kautusan yan ng Constitution ng Israel. Lahat ng ibang mga batas ay nakabase doon sa 10 kautusan na yon. Ang Constitution, yan ang tinatawag ng basic law of the land. So anumang batas na gagawin ng legislature ay dapat inaayon doon sa Constitution. Pagka may isang batas na lumalabag sa Constitution, ito ay i-declare ng Supreme Court na unconstitutional. So ganun din po ang Ten Commandments. Ano po? Ito ay Constitution labas ng Israel. Kapatid muna po natin ng mga kapatid. Diyan po sa Bicol, Diyos Marina Banggi, sa Indugabos, mga katugangan na kita ko rin po ang kapatid, tugang. So katugangan mga kapatid. At diyan po sa Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. Diyan po sa Norte, sa mga kapatid nating mga Ilocano, binibiro ko po yan mga kapatid nating saluyot kasi sila po yung kumakain talaga niyan. Na ibang rabi, kada kayo amin, kakabsat. Dito po sa Pangasinan, Masanto Sialabi. Doon po sa kakaunting mga kapatid sa Carabao Island, Mayad Agabi. Dito po sa amin, sa Pampanga, bahagi ng Tarlac, Sambales, Bataan, Maya Pabay. So dito po, tutuloy na po tayo sa Exodus chapter 20. Ito po ay mahalaga. Dito po inilahad ng Diyos ang kanyang kautusan sa bansang Israel. Tandaan po natin sa Exodus chapter 19, verse 5, meron silang kasunduan na binigay, no po. At ito ay ipinakilala ng Diyos kay Moises. At ito'y sinabi ni Moises sa bansang Israel. Dito po sa Exodus chapter 19, dito po sa verse 5, ito ang ating mababasa. Ano po? Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. So ikasundo rito kay kisusunod sa aking tipan. Pero ang tipan ay may kautusan. Kaya dito po napapalob sa isang tipan ang mga kasunduan na may kakibat na kautusan. Ang nagsasalita po rito ay ang Diyos. Sino ang Diyos? Ito ba ang Ama? Ito ba ang Ama, Anak, o Espiritu Santo? Silang lahat. Silang tatlo. Silang nagkakaisang Diyos. Maaaring meron silang inutos na magsalita para sa kanila, o maaaring silang tatlo nagsasalita. Pero nagsasalita rito ang tunay na Diyos, ang nagkakaisang Diyos. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupay ng Egypto mula sa bahay ng pagkalipit. Bakit mahalagang ulitin ng Diyos yun? Alam na ng bansang Israel yun eh. Sapagkat ang Panginoong Diyos lamang ang tunay na Diyos. Itong tunay na Diyos, ginamit po yung pangalan niya, YHWH. Ano po, may sinasabi po Jehovah, Yahweh sa ibang Betsalim. Pero YHWH talaga ang salitang yun. At hindi po ang mga Diyos-Diyos sa Egypto ang naglabas sa kanila mula sa lupain ng Egypto. Ito ang tunay na Diyos. Ipinapaalala niya na wala siyang katulad. Hindi siya ginapi ng mga Diyos-Diyos sa Egypto. Walang nagawa ang mga Diyos-Diyos sa Egypto sa mga salat na binigay ng Diyos. At ang Diyos, ang tunay na Diyos, ang nagpalaya sa kanila
mula sa pagkalipin sa lupain ng Egypto. So pinakikilala niya, ako ang Panginoong Diyos na naglabas sa inyo. Ako ang makapangyarihang Diyos sa inyo. Kaya ulit-ulitin po natin salitang Panginoon, YHWH, ang ibig sabihin, one who eternally exists, palaging umiiral. Ang salitang Diyos ay nagpapakilala ng makapangyarihan. So, ang ibig sabihin, ako makapangyarihan na palagi nang umiiral kanya. At ang Diyos na palaging umiiral makapangyarihan ay nagkakaisang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tandaan po natin yun. Pag sinasabi akong Diyos at wala ng iba, hindi ang Ama yun. Kundi ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, yun ang Diyos na wala ng iba. Tandaan po natin yun. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Incidentally, yung salitang mga Diyos ay Elohim. So, literal meaning ng Elohim ay gods. So, kung ito'y ginamit sa Diyos, ang ibig sabihin, hindi sa isang persona. Sila'y nagkakaisang Diyos. Dahil ginamit po ang salitang Elohim sa Diyos. So, lahat ng pagkakataon na binabanggit ang Diyos, sa maraming pagkakataon, kapag ito'y tumutukoy sa Diyos at hindi sa mga Diyos-Diyosan, ito'y Elohim. Kapag ito'y tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan, Elohim din ang ginagamit. So, depende po sa context. Sabi rito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Hindi sinasabi ng Diyos na itong ibang mga Diyos ay katulad niya. Kung sinasabi niya, pinagbabawalan niya basang Israel na sumamba sa mga Diyos-Diyos na hindi naman talaga tunay na Diyos. Sisipin po natin, itong mga, kung kaya nagagalit ang Diyos, kung sasamba tayo sa mga Diyos-Diyos, ay sapagkat ipinapantay natin ang tunay na Diyos sa mga Diyos-Diyos na wala lamang kapangyarihan. Kaya nagagalit siya. Bakit siya iahambing sa mga bagay na tinatawag Diyos-Diyosa na wala lamang kapangyarihan? Sapagkat siya ang tunay na Diyos na talagang tunay na makapangyarihan kanya. So sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko kanya. So siya lamang ang Diyos. Ang Diyos lamang sasampayin ng bansang Israel at hindi ang mga Diyos-Diyos. Pasinin po natin. Itong mga naunang kautusan sa Ten Commandments ay patungkol sa pagbabawal ng mga bagay na may kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan po ang susunod na talata. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili na inukit na larawan o lang anumang kawangis ng anumang nasa langit sa taas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. So, hindi ka pwedeng gawa ng mga bagay na katulad sa langit, mga katulad ng mga ibon, etc., etc., at katulad dito sa kanya sa lupa, sa ibaba, yung mga hayop na makikita natin, yung mga halaman, etc., o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, ng mga pating, etc., hindi pwede yan. At dito makikita natin, meron pong argument. Sabi nila, meron kami mga rebulto, hindi naman namin sinasamba. So, hindi kasalanan yun. Mali. Ayon po sa 10 kautusan. Sabi rito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili. The mere act of making idols is sin. Pag tayo gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, ito'y kasalanan. So, ibig sabihin, bakit ka gagawa ng isang Diyos-Diyosan kung hindi mo sasambahin? For what purpose? So, yun po isang futile argument. Hindi po it's a false argument. Ibig sabihin, kasalanan din, basta gawa ka ng idols, ay kasalanan nyo. Bakit? Dito po sa Isaiah 44, na po, tignan po natin. So, Isaiah 44, mahaba po ito, verse 9 to 20. Sa maraming pagkakataon sa aklat ni Isaias, na sinya-challenge ng Diyos. Ito mga Diyos-Diyosan na ginawa ng mga tao. Kung katulad sila ng Diyos. Ginan po natin. Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, I am the last. Besides me, there is no God. Sabi nito. So siya lang tunay na Diyos.
Kailangan natin malaman ba't sinabi niya yun. Ano yung context? Bakit sinabi niya yun? Sabi niya, and who can proclaim as I do? Sabi rito, then let him declare it and set it in order for me. Sino kanya pwede magsalita katulad ko kanya? Sa mga Diyos-Diyosan na yan. Yung sinasabi ng Diyos. Since I appointed the ancient people and the things that are coming and shall come. So nalalaman kung ayaw mangyayari sa nakaraan, ancient people kanya. Yung mga bagay na darating at mangyayari kanya. Let them show this to them. So sabi niya, ito mga Diyos-Diyos, pakita niyo kanya. Do not fear, nor be afraid. Have I not told you from the time and declare it? You are my witnesses. Is there a God besides me? Indeed, there is no other rock. I know not one. So, kailangan tunay ng Diyos kanya. Ito sinasabi niya. Sa verse 9, those who make an image, all of them are useless. And their precious things shall not profit. They are their own witnesses. They neither see nor know, that they may be ashamed. Sabi niya, mahiya naman kayo gumagawa ng mga idolo kanya. Hindi man sila, ala silang nalalaman, ala rin sila nakikita. Who would form a God or mold an image that profits him nothing? Ano klase kanyang kaisipan na ikigagawa ng Diyos? O mag-uod ka ng isang larawan na wala naman pakinabang sa iyong kanya? Surely all his companions would be ashamed. And the workmen, they are mere men. Let them all gather together, let them stand up, yet they shall fear, they shall be ashamed together. Pati yung gumagawa ng mga yan kanya. The blacksmith with the tongs works one in the coals, fashions it with hammers, kung ito po yung gawa ng metal, ng Diyos, and works it with strength of his arms. Even so, he's hungry, and his strength fails, he drinks no water in his faint. Sabihin, pag gumagawa, napapagod siya kanya, di siya makainom ng tubig, at siya malapit na kanyang mawala ng lirat. The craftsman stretches out his rule. He marks one with chalk. He fashions it with a plane. He marks it out with the compass and makes it like a figure of a man, according to the beauty of a man, that it may remain in the house. So ito yung proseso ng paggawa ng Diyos. He cuts down cedars for himself and takes the cypress and the oak. He secures it for himself among the trees of the forest. He plants a pine, and the rain nourishes it. Then it shall be for a man to burn, for he will take some of it and warm himself. Ang ibang bahagi ng kahoy sa kanya, puputulin niya para sunugin, para siya ay mainita. Yes, he kindles it and bakes bread. Doon siya, pagka sinunog mo yung kahoy doon siya gumagawa ng tinapay. Indeed, he makes a god and worships it. He makes it a carved image and falls down to it. Pero saan nanggaling yung Diyos? Sa kahoy kanya. He burns half of it in the fire. With this half, he eats meat. He roasts a roast and is satisfied. He even warms himself and says, I am warm. I have seen the fire. So yung kalahati kanya, pinagluluto niya at pinapainit ang sarili niya. And the rest of it makes into a god. His carved image, he falls down before it and worship it, prays to it and says, deliver me for you are my God. Pero itong kanyang Diyos-Diyosan na ito, ay wala naman nagagawa para sa kanyang sarili kanya. They do not know nor understand, for he has shut their eyes so that they cannot see, and their hearts so that they cannot understand. And no one considers in his heart, nor is there knowledge nor understanding to say, I have burned half of it in the fire. Yes, I have also baked bread on its coals. I have roasted meat and eaten it. And shall I make the rest of it an abomination? Shall I fall down before a block of wood? Yun ang actually ang makikita natin. Ang Diyos na ginawa niya mula sa kahoy, isang bahagi lang ng kahoy kanya. So it's just a wood. He feeds on ashes and deceive heart to turn him aside, and he cannot deliver his soul, nor say, is there not a lie in my right hand? So walang kapangyarihan. Ibig sabihin, right ang kapangyarihan. Wala bang kasinungalingan sa aking kapangyarihan? Kaya meron, dahil wala siyang kapangyarihan. So ito mga Diyos na ginawa lang sila. At wala silang kapangyarihan kanya.
Kaya ito mga Diyos-Diyos na ito na walang kapangyarihan at walang magagawa sa mga taong gawa sa kanila at gawa ng kahoy, bakit nila ipinapantay sa Diyos? So when they worship idols, yun ay abomination sa harapan ng Diyos. Dito po sa 41:21-24. Present your case, says the Lord. Bring forth your strong reasons, says the King of Jacob. Let them bring forth and show us what will happen. Tawagin niyo mga Diyos-Diyosin niyo kanya. Ipakita niyo kung ano sasabihin nila kung ano mangyayari kanya. Let them show the former things. So sabihin nila yung mga bagay na nangyari sa nakaraan kanya. What they were, that we may consider them and know the latter end of them, or declares to us things to come. Show the things that are to come hereafter, that we may know that you are gods. Yes, do good or do evil, that we may be dismayed and see it together. Indeed, you are nothing, and your work is nothing. He who chooses you is an abomination. So ito sa maraming aklat sa isa, itina-challenge ng Diyos. Ito mga sumasabak sa mga Diyos-Diyos, tawagin niyo yung mga Diyos-Diyosan niyo kanya. Ipakita nila kung ano mangyayari at ano nangyari sa nakaraan. Makagawa ba nila? Wala, dahil wala naman talaga silang kapangyarihan. Kaya ang Diyos ay galit na galit sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil pinapantay nila mga Diyos-Diyosan sa tunay na Diyos, which is an insult. See, ito yung makapangyarihan ng Diyos. Tapos, itong ipinalit mo sa Kanya, wala lamang kapangyarihan. Ito yung galing sa ginawa lang ng Diyos. Sapagkat ang gawa ng kahoy na kung saan kinuha nila yung Diyos ay ginawa ng Diyos. Tapos sasabihin mo isang bagay na ginawa lang ng Diyos. Siyempre, yun po isang insulto sa Diyos. Kaya nagagalit siya. Nagagalit siya Kanya. Dito po sa verse 5, dito po minsan there was a discussion between the difference between jealousy and envy. They are similar but different. Ang jealousy, ito po ay with reference to human relationship or any relationship. Ang envy, ito yung mga bagay na merong iba na wala ka na gusto mong magkaroon. Nagagalit ka sa taong yun na meron sa isang bagay na wala ka. That's envy. Ang mga envy, ito yung sa mga bagay. Ang jealousy, ito sa mga tao. You are jealous of someone. O kaya, minsan naman, ikay nainggit sa isang tao dahil meron siya na wala ka. So ito yung mga bagay na meron na wala ka. That's why you envy. Pero jealous, ito yung may kaugnayan sa relationship. Tingnan nyo. Huwag mo silang yuyukuran. O paglingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoong Diyos ay Diyos na mapanaybuguhin. I am a jealous God. In other words, kung ikay magkaroon ng relasyon sa ibang mga Diyosan, ayaw ko yun, Kanya. Dapat ako lang ang Diyos mo. That's not envy. That's jealousy. Kasi ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa ibang Diyosan maliban sa akin, Kanya. Na aking pinaparusahan ng mga anak, dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo, ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Dito po sa talatang ito ay mayroong exercise of figurative language. When you make an indefinite number to become definite, that's figurative. Kung ito'y isipin natin, kung ito'y literal, so kapag ikalimang salinlahi na mga sumasama pa rin sa Diyos, so hindi na siya galit. So, ang ikaapat lang. So, God is making an indefinite number or is using definite numbers to refer to an indefinite number. In other words, ang Diyos ay galit kahit kanino sumasamba sa Diyos. Ang tendency ng na isang lahi na sumasamba sa Diyos, the next generation will still worship an idol or idols. So, galit pa rin ng Diyos to. And so on and so forth. Ang sinasabi lang ng Diyos, galit ako Kanya sa sino mong sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Period. Yun ang sinasabi niya. Galit ako Kanya. Ngayon, to make the argument, sabi nga natin, that we will make them and not worship them doesn't mean anything.
lahat ng gawa ng mga idols, sinamba nila. So those who make such an argument are not stating the truth. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Dahil nagsasabi ng ganong mga bagay, ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Hindi totoo po yun. Why make something that has no purpose? So when you make something, there's a purpose. Definitely, di ba? So when they make idols, it's this to worship them. Kaya nagagalit ang Diyos. Nagagalit ang Diyos. On the other hand, sa ika-anim na talata, ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig. Nandun na naman po yung salitang pag-ibig. As mas maganda yung magmamahal. Ang libo-libong umiibig sa akin, o libo-libong nagmamahal sa akin, at tumutupad ng aking mga utos. So, kung gagawin natin parallel yun, so ang gay kaapat lamang na salila yung mamahalin ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Hindi. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan, mamahalin ng Diyos sa sino mang sumasamba sa Kanya. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan, napuputang Diyos sa lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito po isang exercise doon po sa ika-5 talata in figurative language. Sabihin, this is something indefinite. Hindi mo naman alam hanggang kailan saling lahi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit tumito sa ika-4? Sinasabi lang ng Diyos, kahit sinong sumasamba sa Diyos na ako'y galingan niya. Katulad lang po yung ilang beses kong patatawanan ng aking kapatid. 7 beses, sabi ni Pedro. No, 70 times 7. So, 490 times. E paano yung 491st? So, you're excused not to forgive. Hindi. Ang sinasabi lang, palagi mo siyang patawarin. Yun ang sinasabi niya. So, kung tayo po ay tapat sa Diyos, ay tapat din siya sa atin. Dito po sa kasaysayan ng bansang Israel, noong lalo po sa Deuteronomy na malapit na silang pumasok sa lupaing ipinangako ng Diyos, dalawa lang sinabi niya. Meron blessings to you if you obey me. And you will possess the land for the whole of your generations. But if you disobey, sabi niya, you will lose the land. Sabi niya. So, ganun talaga makikita natin sa Diyos. Sa ikapito, huwag mong babanggitin ang pangalang Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan, sapagkat hindi po walang salang Panginoon ang gumagawit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So, do not mention the name of God in vain. At ang pangalang Diyos na ginamit niya ay Panginoon, YHWH. So, sa takot ng mga Hudyo o mga Israelita sa pagkakataon na ito, sa takot nila na baka magkasala sila pag binabanggit nila yung pangalan na yung YHWH, hindi nila binanggit yun. By the way, noong panahon na yon, nagsusulat ang mga Hebreo without vowels. So, consonant lang. So, ang sinasulat nila. So, malalaman mo lang ang pronunciation or spelling kung bibigkasin mo. Eh, nangyari, hindi na nila binagkas yung YHWH. So, dumating ang panahon, hindi na nila alam kung anong pagbigkas doon o spelling no. Kaya later on, yung mga translators tried to translate it, merong Yahweh, may Jehovah, may yung Yahweh. Hindi nila alam kung ano. The thing is, hindi na talaga natin alam. Noong nga po 2015, kung di mo nagkakamali, pumunta kami sa Davao City. Ang kasama ko ay si Brother Rachel Arcon, si Brother Jerry Moral. Si Brother Jerry Moral may pinsan siya doon na ang kanyang amo ay isang Jew na taga-Israel. Magamat siya tumira sa US, pero siya ay taga-Israel. So one thing na gusto kong malaman, being curious, sabi ko sa kanya, you are a Jew. Yes, kanya. What is the pronunciation of YHWH? Sabi niya, we do not know. Sabi, we do not know. At sabi niya, because we do not pronounce it, so we do not know the real spelling or pronunciation of YHWH. Ang mahalaga dyan, yung kahulugan. Whatever is the translation of a word, kailangan alam natin kung anong ibig sabihin no.
Pag sinabing Jehovah, huwag mong pasin ng Jehovah. Ano ibig sabihin ng Jehovah? One who is eternally existing. Ano ibig sabihin ng Yahweh? One who is eternally existing. Ganyan. Ang pangalan Jesus, Jesus na Tagalog, sa salitang Grego, hindi naman siya Jesus. Yesu. Ang ibig sabihin niyan ay ang Jesus as Savior. So alam natin ang ibig sabihin ng pangalan Panginoon. He is the Savior. So kay Yesu, kay Jesus, kay Jesus. Yan ang walang problema yun. Ang ibig sabihin nun ay Savior. Yun ang ibig sabihin ng pangalan ng Panginoon. So yung YSWH, yan one who is eternally existing. So hindi nila binigkasya sa takot nila. Pagka gusto nilang tawagin ng Panginoon, hindi nila ginagamit ang YSWH. Ang ginagamit nila ay Adonai, literally meaning Lord. So yan po nakita nating pangyayari sa pangalan na yan. Dahil nga po, sinabi nila, huwag niyong babangkitin ang pangalan ko na walang kamulan. Hindi na talaga binanggit dahil natakot sila. Sa ikawalong talata, alalahanin mo nga ng Sabbath o pangingatan nitong banal. Ang ibig sabihin ng Sabbath dito ay 7-day rest. Dahil later on, malalaman natin, mayroon pang ibang klaseng Sabbath. Not only the weekly Sabbath, mayroon ding annual Sabbath, makikita natin. So, di sabi niya, alalahanin mo ang araw ng Sabbath o pangingatan itong banal. To make it holy, kanya. 6 na araw kang gagawa at yung gagawin ng lahat ng iyong gawain. Ngunit dito po makita natin ang ibig sabihin ng gawain, yung ordinary work that you do every day. Dahil later on sa Bagong Tipan, sinabi ng Panginoon, dahil siya po ay naggamot sa araw ng Sabat, sabi ng mga Hudyo, nagkasala ka. Bakit? Magkakasala ba ako ng paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat? Paano kung meron kang 100 kanyang tupa at nahulog ang isa sa hukay, hindi mo ba siya kukunin kahit araw ng Sabat? So, ibig sabihin ng gawain dito yung ordinary work that you do every day. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawain na ginagawa mo ordinarily. Tandaan natin yun. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, mga dayaw na sa loob ng iyong pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng naroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya binaspasan ng Panginoon ng araw ng Sabat at ito'y ginawang banal. Kanina talaga yung araw na yon ng pagpapahinga. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kaya lang ngayon, yung kanyang araw ng pagpapahinga ay pinag-utos rin niya sa tao for the first time. Mahalaga basta tandaan natin yon. For the first time. Dahil wala tayong mababasa previous to this na ipinag-utos ng Diyos ang Sabbath kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, o sino man sa kanila. Hindi nila alam ang Sabbath. They did not have any idea pa 7-day rest. Wala silang alam doon. Balik tayo sa Nehemiah chapter 9. Ano po? Nung ako'y may nakausap na Sabadista na po. Sinabi ko ito, totoo bang sinasabi mo kako? Na ang sinasabi mong Sabbath ay pinag-utos pa sa creation day ka? Oo, kanya. Binasa ko Nehemiah chapter 9, verse 13, verse 14. Very specific. Sabi niya, you came down also on Mount Sinai and spoke with them from heaven and gave them just ordinances and true laws, good statutes and commandments. You made known to them your holy Sabbath. Sabi niya, you made known to them. Ibig sabihin, previously, hindi nila alam. And commanded them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses, your servant. So ito kauna-una ang pagkakataon na ito pinag-utos ng Diyos. At ano ang gagawin nila? At ano ang significance? Ito po ay significance, nagpahinga ang Diyos sa 7 araw sa kanyang paglalang. So kayo magpahinga rin sa inyong mga gawain sa araw ng Sabat. Tapos specific yun, yung paglalang sinabi ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, mayroon pang ibang dahilan. Bakit ipinag-utos ito ng Diyos? At ito po ay isang dahilan. Bakit ipinag-utos sa mga Kristiyano ito? Dahil walang kahulugan sa atin.
the Sabbath, the rest Sabbath, they rest, has no significance with Christians. So Deuteronomy chapter 5 verse 15, sabi niya, and remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, ibig sabihin, therefore, huwag sinabing therefore, kaya nga kanya, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath, to remember that they were slaves in Egypt and were freed by God. Yun ang makikita nating significance ng Sabbath. Hindi lamang sila nagpahinga sa kailang gawain, kundi rin naman para maalala sila niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay o kapangyarihan ng Diyos. So, hindi sabihin, hindi nila alam ang Sabbath before. Itong kaunahan ng pagkakataon, narinig nila ito sa bibig ng Diyos. So, 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ngayong mga araw mo umaba sa lupay binigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Pasinin po natin, ito lamang ang kautusan na may pangako. Igalang mo yung ama at ang iyong ina upang ngayong mga araw umaba sa lupay bibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Anong ibig sabihin ng honor o igalang? Does it mean only respect or more than respect? Actually, ang salitang honor ay hindi lang igalang, kundi tulungan mo financially yung mga magulang. At yung makikita natin by necessary inference sa Matthew chapter 15, 4 to 5. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo yung ama at ang iyong ina, at ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay. Ngunit sinasabi ninyo na anumang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, anumang pakikinabangin mo mula sa akin, ano yun? Ano ba yung pinagkakalob sa Diyos? Di ba? Pera. Ay pag pinagkalob ko na sa Diyos. Ang taong yun ay hindi na kailangan gumalang pa sa kanyang ama. Ito ang tradition of the elders. So pag sinabing igalang, kakibat yun ng pagtulong financially sa ating ama o sa ating ina. Huwag kang papatay. Sa Old King James Version, thou shalt not kill, that is not an accurate translation. Dahil ang Diyos mismo nag-utos sa bansang Israel na pumatay. Patayin niya lahat kaya mga tao sa lupain ng Kanaan. Later on, inutusan ng Diyos si Hari Saul na patayin mo lahat ang taga-Melisita. Ang Diyos mismo nag-utos na. That's very significant dahil once upon a time, noong kay binata pa kasama si Brother Gabby, doon kami sa palengke, there was a Catholic that argued the Bible is not consistent. Minsan sabi ng Diyos, wag kang papatay, pero kung isa sabi niya, kay pumatay. Hindi ko sinasabing huwag nating paniwalaan lang Biblia kanya, pero para sa tingin ko, hindi siya consistent. Just because the translation is inaccurate. Ang talagang salin dito, you shall not murder. Kanya. Huwag kang papatay na walang kabuluhan. O ikay pumatay galing sa galit o pagkapot sa isang tao. Doon po sa New Testament, ang pinangyagalingan ng murder ay pungot at galit. Kaya inutusan ka ng isang tao na pungot doon sa pinatay mo. It's still out of anger and hatred. Di ba? Dito sa Matthew chapter 5, dito po sa utos ng Panginoon, yung na po, nagsasabi mo pa lang na yung kapatid mo na wala kang alam, kasalanan na eh. In Matthew chapter 5 verse 21 and verse 22, you have heard that it was said of those of old, the Old Testament, you shall not murder, and whoever murders will be in the danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, nang ibig sabihin po niya na may empty head, kanya, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says you fool shall be in the danger of hellfire. So hindi mo palang pagpatay, papunta ka na sa impyerno, di ba? So yung murder, ito yung
pagpatay na walang kabuluhan. At ito'y pagpatay na galing sa kapopot o galit mo sa isang tao. That's murder. Sa ating batas, kinikilala po nila ang bagay na ito. When it is homicide or manslaughter, ito'y pagpatay, hindi mo sinasadya. Not necessarily sinasadya mo. But when it is caused and planned, that's murder. So yung makikita, sumusunod sila sa batas ng Diyos, di ba, mga kapatid? So, kung kang papatay, thou shalt not murder. Pero, murder and accidental killing ay magkaiba. Yung accidental killing, hindi po yan death penalty. Hindi mo sinasadyang pumatay ng tao sa Old Testament. Dadaling ka sa tinatawag na City of Refuge. Hanggang andun ka sa City of Refuge, hindi ka pwedeng patayin. Pero pag lumabas doon, pwede kang patayin ng biktima mo. Yung pinatay mo, yung kamag-anak, pwede kang lang patayin. Andun ka sa City of Refuge, hindi ka mapapatay. Dito po sa Deuteronomy chapter 4, verses 41 to verse 43, na binukod ni Moses na tatlong lungsod sa silangan sa kabila ng Jordan, upang ang nakamatay ng tao ay makatakas patungo doon na nakamatay sa kanyang kapwa na hindi sinasadya. So it's not murder. Na hindi niya naging kaaway na nakaraan na sa pagtakas sa isa sa mga lungsod na ito ay maaari niyang iligtas ang kanyang buhay. Ang Bezer sa ilang, sa kapatagang lupa na para sa mga Rubenita, at sa Ramot sa Gilead na para sa mga Gadita, at sa Golan sa Bashan na para sa mga anak ni Manases. Sa Joshua chapter 20 verse 7, kaya't kailan binungkod ang Kedes sa Galilea sa lupain ng Naphtali, at ang Shechem sa lupain maburol sa Ephraim, at Kiryat Arba na siyang Hebron sa lupain maburol ng Judah. Sa kabila ng Jordan sa silangan ng Jericho ay kang itinalagang Bezer sa ilang sa kapatagan mula sa lipin Ruben, at ang Ramot sa Gilead na mula sa lipin ni Gad, at ang Golan sa Bashan na mula sa lipi ni Manasseh. So, 6 lahat siya. The cities of refuge. So, yung kinikilalang Diyos yung kaya tamang sa dyan, you shall not murder. Ganyan. Huwag kang mangangalo niya. Ganyan. Ano yun? You shall not commit adultery. Alam niyo, kailangan natin pag-aralan adultery. Ba siya naman nauna nito, adulterated o adultery? Kapag sinabi natin adulterated, inahaluhan mo ang isang bagay na hindi naman gano. Halimbawa, kung ito ay bigas ang binibili mo, tapos inaluhan nila ng mais, that's adulterated rice. Inaluhan mo lang isang bagay, hindi naman bigas, tapos pinagbibili mo bilang bigas. That's adulterated. Inaluhan mo lang isang bagay na hindi naman gano. O itong sinasabi. So mga tweed, pag kayo umalo sa isang bagay na hindi dapat. At dito po makikita natin. So, alam ba yung ibig sabihin po ng salitang yun? Ang ibig sabihin salitang yun ay voluntary sexual intercourse between a married person and a person who is not his or her spouse. So yun po, isang tao may asawa at nagkakaroon ng relasyon sa hindi niya asawa, yun ang adultery. Pero kung yung lalaki, babae na yon ay walang asawa, sa kanya, fornication nyo. So, yung sabi rito, bawal po yun. Sabi rito, huwag ka magnanakaw. Doon sa mga susunod na kabanata, meron pang detalye sa pagnanakaw, kung anong kaparusahan. Huwag ka maging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. You shall not bear false witness against your neighbor. At 17, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o kanyang aliping lalaki, o kanyang paliping babae, o kanyang baka, o kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. O hindi pa pag-aari kanya, huwag mong iimbutin. Yun ibig sabihin, no? That's covetousness. You're coveting. So, yun po makikita natin sa 10 kautusan. Yun ang basic law of Israel. Tandaan po natin, Israel, ito isang physical na bansa. So, kailangan niya isang physical na batas. Tayo po, ang iglesia, ay isang spiritual na bansa. So, hindi natin kailangan ng physical na batas. We have spiritual laws. Ang
mayroong responsibilidad sa physical law ay ang gobyerno, pero iglesia isang spiritual na bansa, hindi po ito physical na bansa. Pero ang bansang Israel, isang physical na bansa, kaya meron siyang batas bilang isang bansa. Sa Exodus 20:18-20, so habang ibinibigay ito ng Diyos, natakot ang bayan. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos in a physical way. Basahin natin. Na masaksiyan ng buong bayan ang magkulog at kidlat, ang tunog ng trompeta at ang bundok na umuusok, ay natakot sila at nanginig at sila'y tumayo sa malayo. Sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin at aming papakinggan. Subalit huwag mong papagsalita ng Diyos sa amin, baka kami mamatay kanya. Na nakikita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Ito pong ginangyari na literal sense. Sa 18, may kulog at kidlat, tunog ng trompeta. Ito rin pong larawan sa Revelation chapter 4 para ipakilala lamang sa figurative, sa talinagang paraan ang kapangyarihan ng Diyos. So, natakot sila sa 1920. Siyempre, kahit tayo po siguro natatakot tayo. So, sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo, at ang upang ang takot sa Kanya ay sumayin nyo upang huwag kayong magkasala. Pagkatakot ang simula ng karunungan, sabi ni Solomon, sa aklat ng Kawikaan. So, tayo natakot sa Diyos, tayo susunod sa Kanyang kalooban. The fear of the Lord will make us obey Him. Dito po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ito wakas ng bagay ang lahat ating narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mangutos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. When we fear God, we obey. Kaya na pinakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan at takot ang bayan. Dito po, Exodus chapter 21-23, ang taong bayan tumayo sa malaya at si Moises lumapit sa makapal na kadiliman na kinoroon ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ganitong sasabi mo sa anak ng Israel, kayo ang nakakakita na ako'y nakikipag-usap sa inyo mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos na pilak na iaagapay sa akin, hindi huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na ginto. Dahil nga, hindi ito mga tunay na Diyos. At wala karapatan ng tao na ito iagapay sa Diyos o ipantay ito sa tunay na Diyos. That's a great insult sa Diyos. Kaya galit na galit siya dyan. So itong dambana naman, pinahinutos na gumawa ng dambana. Isang dambanang lupa ang inyong gagawin para sa akin. At yung iaalay doon ang iyong mga handog na sinusunog, mga handog pangkapayapaan, mga tupa, mga bagay. Ito po mga bagay na ito'y didiscuss sa aklat ng Leviticus. At mga baka, sa lahat ng dakong aking ipapaalala, ang aking pangalan ay pupunta ko sa inyo at pagpapalain kita. Kung igagawa mo ako ng isang dambalang bato, ay huwag mong itatayo ito na may tapyas na bato. Sabi siya, solid na bato. Sabihin, sapagkat kung yung gamitin yung patalim doon, ayun nila pastangan nyo. Ganyan. Huwag kang aakit sa aking dambalan sa pamamagitan ng mga baitang upang ang iyong kaubaran ay huwag mahayag sa ibabaw nyo. Dito meron pong reference sa nakedness. Bakit ayaw na ang dambalan doon sa may baita? Tandaan natin na suot ng mga Hebreyo ay hindi pantalon. Ang suot ng Hebreyo, robe. So kung aakit ang saserdote, doon sa dambana, makikita ang kanyang binti. So pagka makita mo binti, it's nakedness. So ito po isang magandang commentary sa nakedness. So makita mo yung binti, that's nakedness. Kasalanan nyo. Kaya ayaw ng Diyos na may baitang kanya. So dito po sa 21, tandaan po natin ang gawa ng mga kapitulo at mga talata ay mga tao lang. Pero parang bukas na natin pag-aaralan po ito, 51 na eh. Pero tuloy na po natin. 21:1-4, meron pong batas tungkol sa alipin. Ito naman ang mga tuntunin na igagawad mo sa harap nila. Kung ikaw ay bumili ng isang lalaking alipin na Hebreyo, siya'y maglilingkod ng 6 na taon
Ngunit sa ikapito, aalis siyang malaya, walang pananagunta. So ito ay panatuntunan nila sa mga alipin. Hindi po ito espiritual na batas. Ito po ay isang civil law. Walang kaugnayan sa pagsamba sa Diyos. Kung siya'y pumasok na mag-isa, siya aalis na mag-isa. Kung siya'y pumasok na may asawa, ang kanyang asawa ay aalis ng kasama niya sa ikapitong taon. Kung siya'y bibigyan ng kanyang amo ng asawa na nagkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay maging sa kanyang amo at siya'y maalis na mag-isa. So, hindi mo masasama yung asawa mo at anak mo na binigay sa iyo ng iyong amo kanya. Subalit, sa verse 5 and 6, subalit kung maliwanag na sasabihin ng alipin, mahal ko ang aking amo, ang aking asawa, at aking mga anak, ako hindi na aalis na malaya. So kung pinili ng alipin na manatili siyang alipin, ay dadalhin siya ng kanyang amo sa Diyos, dadalhin siya sa pinto o sa aligi ng pinto, at bubutasan ang kanyang amo, ang kanyang tainga ng isang pambutas, at siya maglilingkod sa kanya habang buhay. So ito yung mga alipin na may butas sa tainga. So, ikay alipin na may butas sa tainga. Ang ibig sabihin, ikaw ay maging alipin ng iyong Panginoon sa habang buhay kanya. So, dito po sa mga babae naman na alipin, kung ipagbili ng isang lalaking kanyang anak na babae bilang isang alipin, hindi siya alis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki. Kung hindi siya kinalugdan ng kanyang amo na umangkin sa kanya bilang asawa, ay kanyang ipapatubos siya. Wala siyang karapatang ipagbili siya sa isang dayuhan, yamang siya hindi niya pinakitunguhan ng tapat. Kung yung amo niya ay naging asawa yung kanyang aliping babae kanya, at para bagang hindi nasiyahan ng ikinalugdan, tutubusin niya. Tutubusin niya kanya. Wala siyang karapatang ipagbili siya sa isang dayuhan, yabang siya hindi niya pinakitunguhan ng tapat. Kung ibabalik niya sa kanya nga, magbabayad siya. At tayo ginawa niya. Kung siya tinalagay niya para sa kanya anak na lalaki, kanyang pakikitunguhan siya tulad sa isang malayang anak na babae. Kung naging asawa naman ng anak niya, yung babaeng alipin, ituturo niya siya ng malugang na para bagang malayang babae kanya. Kung siya mag-asawa ng iba, ang kanyang pagkain, damit, at karapatan bilang asawa ay hindi niya babawasan. Kung hindi niya gawin ang tatlong bagay nito para sa kanya, siya aalis na walang bayad, na walang tinubos na salapingan. So, yun tungkol sa mga aliping babae. Ngayon, sa pagpatay naman. Dito po sa 12:15. Sino mang manakit ng isang tao at mamatay ito ay walang pagsalang papatay. Yun ang general law. Pag pumatay ka ng isang tao, ikay papatay. So, meron death penalty. Sino nag-utos ito? Ang Diyos. Ngunit kung hindi ito sinasadya ng isang tao, kundi Diyos ang naghulog sa kanyang kamay, ay paglalang kita ng isang lugar na maaaring takbuhan na nakamamatay. Kung magbalak ang sino man sa kanyang kapwa na patayin siya ng pataksil, aalisin mo siya sa aking dambana upang siya'y mamatay. Ang malakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. So ito yung mga batas na specific sa mga pagkakataon. Ano po? Kung hindi mo sinasadyang pumatay ng tao, ikay pala papupunta doon sa lugar na hindi siya pwedeng patayin. Tinatawag natin cities of refuge. Pero kung sinaktan mo ang iyong ama, di na ikay papatay. O kaya kung ikay pumatay ng isang tao, papatayin ka. Kung hindi mo ito, kung sinasadya mo yun. Kaya kung siya magnanakaw, sa verse 16, ang magnakaw ng isang tao, ipagbili man siya, o matagpon sa kanyang kamay, siya ipapatay. So, ikay yung nagnakaw, pinagbili mo, o kaya natagpon, nasa sayo, yung pinanakaw mo, ikay papatay. Yun ang mabagsik. Ngayon, kung ano naman, kung minura mo yung ama, tingin na. Kung ito po ay batas pa rin ngayon, maraming mamatay. Sabi rito, ang magmura sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatay. Yung mabagsik pong batas noon. Yung mga nananakit naman, dito sa 28, 21, 18-21, kapag may nag-aaway at sinaktan ng isang taong kanyang kapwa sa pamamagitan ng bato o ng kanyang kamay, at hindi namatay yung tao kundi naratay sa higaan, kung makabangon siya uli at makalakad sa tulong ng kanyang tungkod,
ligtas sa parusang nanakit sa kanya. Babayaran lamang niya ang panahon na sayang at kanyang ipapagamot siyang lubos. So, nanakit ka, hindi naman namatay, at ito'y nakalakad na may tungkol kanya, hindi mapaparusahan yung nakit sa'yo. Kaya lang, babayaran mo lang yung panahon ng sayang niya. Ganun din ang batas natin ngayon. Pag nanakit ka ng kapwa at napatunayan kayo nanakit, babayaran mo rin yung nasayang na panahon ng sinaktan mo. So, alas lahat ng mga batas ng mga tao ngayon nakabase sa batas ng Diyos. So, makikita niyo, very specific po yun. Sa mga nananakit, ano po? Kung saktan ng sino man ng kanyang aliping lalaki, aliping babae ng tungkod at tumatay sa kanyang kamay, siya'y parurusahan. Pag sinaktan mo ang aliping mo, kanya. Sabi rito ng Diyos. Gayun may kung tumagal ang alipin ng isa o dalawang araw, hindi siya parurusahan sapagkat siya kanyang salapi. Dito po sa English, ano po? If men contend with each other, one strikes the other with a stone or with his fist, and he does not die, but is confined to his bed. If he rises again and walks outside with his stuff, then he who struck him shall be acquitted. He shall only pay for the loss of his time, and shall provide for him to be thoroughly healed. And if a man beats his male or female servant with a rod, so that he dies under his hand, he shall surely be punished. Notwithstanding, if he remains alive a day or two, he shall not be punished, for he is his property kanya, sapagkat siya kanyang pag-aari. Sa verse 21, 22, 27, kung ikay nakasakit na hindi mo sinasadya, kung mag-away dalawang lalaki at makasakit ng isang babae nagdadalang tao na anupat nakunan, at gayon may walang pinsalang sumunod, pagbabayaran ng nakasakit ayon sa iyatang sa kanya ng asawa ng babae. Si magbabayad na ayon sa pasya ng mga hukom. Subalit kung may anumang pinsalang sumunod, magbibigay nga ng buhay para sa buhay, ito po ang nanggaling sa matang ipis ng ipin. Kung may nangyari masama doon sa babae, sa halimbawa siya namatay, kung rin ipapatayin, sabi rito, mata sa mata, ngipis sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, paso sa paso, sugat sa sugat, gupit sa gupit. Sapagkat ito po isang physical law. Kung ano yung kasalanan mo, yung atang sa iyo. Doon po nanggaling ang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yan ang sinasabi sa lumang tipan, iba naman ang sinasabi sa bagong tipan. Sapagkat ang batas sa bagong tipan ay mga spiritual na batas, at may mga batas sa Old Testament na mga physical na batas. Ito ang sinasabi po rito. At kung sakta lang sino man ang mata ng kanyang aliping lalaki o ang mata ng kanyang aliping babae at mabulag, kanyang palalayan ng alipin upang matumbasan ang mata. Ngunit kung kanyang bungian ng ngipin ang kanyang aliping lalaki, babae, kanyang palalayain ng alipin dahil sa kanyang ngipin. Sabi, sinaktan mo, nabulag, palalayain mo siya. Sinaktan mo siya, nabungi, palalayain mo siya. Papasinin po niyo ito yung mga specific na batas. Doon sa Ten Commandments, yun ay general laws. Wala sinasabing details. Pero ito yung mga batas na detailed. With the specific cases ang sinasabi sa atin. Ngayon naman, sa isang baka naman nanunuwag. Pati yan meron. Kung sa bagay ng isang baka ang isang lalaki o isang babae, ano ba't namatay, babatuhin ang baka at ang kanyang laman ay hindi kakainin, subalit ang mayari ng baka ay walang sala. Yun ang first case. Ngunit kung ang baka ay dati nang nanunuwag at naisumbong na sa mayari, ngunit hindi niya kinulong, ano pat nangamatay ng isang lalaki o isang babae, babatuhin ng baka at ang mayari niyon ay papatayin din. Ito po sana ay gawin sa mga asong gala. Nakagat yung aso. Tapos nakagat ulit. Kung gagawin nila, patayin yung aso, pati nga mo. Kung ito po sa Old Testament, ganoon eh. Kung nanuwag yung baka, yun ang unang pagkakataon siya nanuwag, walang problema yung may-ari. Pero kung ito pala yung nanuwag na dati, at sinabi doon sa may-ari, wala siyang ginawa, pag nanuwag yung baka at namatay yung sinuwag niya, yung baka, pati yung amo, mamatay. Dahil hindi niya ginawa lang paraan yung nanunuwag na baka kanya. So, very specific. Na makikita na kahit sa mga baka na po.
Ngunit kung ang baka ay dati nang nanunuwag at naisubo na mayari, ngunit hindi niya kinulong, dapat nakapatay na isang lalaki, isang babae, babatin ng baka at ang mayari niyo ay papatayin din. Kung siya yatangan ng pantubos, magbibigay siya ng pantubos sa kanyang buhay, dapat kung ano man sa kanyang buhay naman ang iniatang sa kanya. Kung suwagin itong anak na lalaki, babae ng isang tao, ay gagawin sa kanya ayon sa kahatulang ito. Kung suwagin ng bakang isang aliping lalaki, babae, ay magbabayad ang mayari ng 30 siklong pilak sa kailang amo at ang baka ay babotohin kanya. So very specific po yung mga kaso. Ito po ay parang penal law o Penal Code of the Philippines. Kanya. Parang penal law, may specific cases at specific na kaparusahan. Dito na po sa 33 hanggang 36. Kung iwan ang bukas ng sirma ng isang balon at kumuhukay ng isang balon at hindi ito tatakpan at ang isang baka o isang kasno ay mahulog dito, magbabayad ang may-ari ng balon. Magbabayad siya ng salapi sa may-ari niyon at ang patay na ayop ay magiging kanya. Kung ang baka o nagsinaman nanakit ng baka ng iba, na lupat na matay, kanila nga ipagbibili ang bakang buhay at kailang pag-ahati ng halaga nyo. At ang patay ay pag-ahatiin din nila kanya. So, pag napumatay ang baka mo, pati yung baka pagbibili, pati pinatay na baka, pagbibili, pag-ahatian nyo. Kung kilala na ng baka ay dati nang nanunuwag at di kinulang mayari, magbabayad siya ng baka sa baka at ang patay na hayop ay magiging sa kanya. Nanunuwag na, hindi mo pa rin pinagwawala, nakasong silbang baka at namatay, ay yung baka na namatay doon sa yung may-ari ng baka namatay, pati yung buhay na baka, mapupunta rin doon sa may-ari ng baka na sinuwag ng isang baka. So, pasilin po nyo, ito po yung mga batas na hindi necessarily spiritual. Pero ito yung mga civil and criminal law na makikita natin. So, yung batas ni Moises ay tinatawag natin theocracy. Yung ibig sabihin theocracy, ang Diyos ang namamahala sa isang bansa. So, kanyang pagreliyong batas at pati yung civil and criminal law ay napapalob sa isang kautusan. So, yung law of Moses, hindi lang spiritual mga batas yun. Meron din po mga criminal and civil laws na makikita natin. Sapagkat ang bansa sila isang theocracy. Ang Pilipinas ay isang hindi po theocracy. Tayo po isang democracy. Na po. Ibig sabihin, democracy. Hindi mo, democracy na po. So, hindi Diyos ang mamahala sa ating pamahalaan. Kundi ang pinuno ng ating pamahalaan. Ang Diyos yung namamahala sa kanyang iglesia. Bagamat ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Ano po? Yun po mga bumati. Sa mga susunod na pag-aaral, ganun ang ating makikita. Dito po ay po sa Exodus chapter 22, ganun din po makikita natin. Ito yung mga specific laws. At pati na po ang mga kaakibat na kaparusahan. 22 hanggang 23, yung ganito pa rin makikita natin. Tapos sa verse chapter 24 ay iba naman yun. Ito yung may patungkol na po kay sa isang bagay na si Moses makit sa bundok. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. All dyan na kampo, good evening po. Arnold Asilo, gandang gabi po sa lahat na nakikinig. Koji Kyuson, ito po yung nagtatrabaho sa Taiwan, pero taga Quirino, San Pascual. Gandang gabi po sa lahat. Leonito Torreliza na imbang arabi, kada kayo amin, kakabsat, kanya. Medico Campo, Medic Canono, magaya pabingi po kaya katamangan. Katulad lang po na sinabi ni Brother Nito Torreliza. Magandang gabi sa ating lahat, kanya. Sherry Lozano Lopez, ito po yung Kapampangan, Maya Pabingi po, sabi magandang gabi po kanya. Edna Delfina Villamayor, good evening po sa lahat, listening po. Kennedy Pili Gambol, good evening po sa lahat. Malay Dison, good evening po, ito po yung aking kapatid sa Lamat, kapatid din sa Pananampalataya. Siya lang po, siya namin kapatid na babae. Maricel Sanchez Tatibagos, gandang gabi po sa lahat. Rolando Salvador, na ibang garabi met kapsat kanya. Magandang gabi rin sa iyo, kapsat kanya, kapatid. Rafael Ortiz, good evening mga kapatid. Love you all and God bless. Ruforth,
Good evening po, John Bautista ng Ibang Gabi. Magandang gabi kanya. Senna Luciano listening po. Ray Bob Shapili, pagpagpalang gabi po. Nida Ordenisa Villamin, magandang gabi po. Andrew Romero, good evening po. Marites Salvador Lozano, good evening po. Wala po ako nakita tanong. Wala na po, tapos na po yung ating mga ito puri po sa gabing ito, ano po. Meron po meron po isang hindi magandang balita po na po yung pong anak ng mga kapatid dito sa Barangay Kamuning, Mexico, Pampanga Church of Christ. Yun po may isang kongregasyon po dyan na nagkakatipon tuwing umaga ng linggo at ang naglilingkod po dyan si Brother Rupert Gaspar, ano po. Yung bata ay nagkaroon ng positibo po sa antigen ng COVID. At siya po ngayon ay naka-confine na po. Talaga pong kumakalat po itong COVID na ito ngayon. Merong resurgence ng COVID. Kaya mag-ingat po tayo. Wala na sinasanto ito. Matanda, bata, anumang edad ay inaatake. Umaatake po itong COVID na ito. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayong masyadong kampante. No po? Lalo po yung tinatawag Delta variant. Hindi natin alam kung saan, kung kabilis daw po ito makahaway. So, ang magandang balita naman, bukas po ng araw ng bukas, September 1, sila Sister Malay, at si Raymond, asawa niya, pati si yung apo nila, at saka si Sachit, yung kanilang panganay, ay lalabas na sa quarantine. So, ayos na. Sabihin, asawa ng Diyos, ay nakaligtas po sila sa panganib ng COVID-19. Ano po? So, hindi po ibig sabihin na tayo ay may effect ng COVID tayo mamamatay. Hindi naman. Pero mayroon din pagkakataon na namamatay. Halimbawa po si kapatid Sister Marites Salvador Lozano, ito po ang balo po ni Brother Armin Lozano na miyembro po sila po kaanib sa Angeles City Southside Church of Christ. May pagkakataon na mamatay, may pagkakataon mo na hindi. So tayo po'y nalulungkot sa mga nasabi, pero hindi tayo nalulungkot na para bagang wala tayong pag-asa sapagkat meron tayong pag-asa. Dahil tayo Kristiyano na po. Meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Malungkot yung mga taong di Kristiyano. Sila yung mamamatay na walang pag-asa. Mas malungkot yun. Malungkot tayo pag namatay ng Kristiyano. Pero on the other, hindi tayo lubos nalulungkot. Bakit? Sapagkat sila sa mas maganda ng kalagayan kaysa sa atin. So tayo po ay maghihiwalay na sa isang maikling panalangin. Hamang banal, kayo po ay dumudulog muli sa inyo upang kami humingi ng tulong. Alang-alang po sa mga kapatid na nagkaroon po ng karamdaman sa COVID. Alala po itong anak ng dalawan yung anak sa Kamuning, Mexico, Pampanga, si Matthew Evan Fernando na po na nagkaroon ng COVID at nasa ospital. Sana po siya inyong pagalingin. Pero din po yung nabanggit ni Brother Ralph Ortiz na kanyang apo, si Cassandra. Sana rin po siya ay gumaling, mga kapatid. At si kapatid na Samuel Graneta na siya po ay inatake po ng gout. Sana po ay bigyan niyo siya ng kalunasan sa kanyang karamdaman. At lahat po ng mga kapatid na humingi po ng panalangin, sana sila po ay yung pagalingin o gawin niyo sa kanya na pinakamabuting bagay na nagtitiwala po kami sa inyong karunungan ng Diyos. Kayo lang po ang nakakaalam po ang mabuti para sa amin. Sana po kami makaligtas sa COVID na ito. At sana po dumating ng araw na dumating ng katapusan ng pandemyang ito ko Diyos. Na yung patuloy ang pangarang Ebanghelyo kahit sa gitna ng panganib na ito ng COVID. Naway kami magkaroon pa rin ng pagkakataon na kami maglingkod sa inyo Diyos ayon sa inyong kalooban. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala at nabigyan pa niyo kami ng karagdagan na buhay sa anak bukas at ang mga bagay ito ay may iningi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Wala pa rin po mga tanong. Maraming salamat sa inyong
sa inyong pakikisama sa pag-aaral na ito. Bukas po, 22, 23, yes, 22, 23, ito pa rin pagpapatuloy iba't ibang batas. So yun po sinasabi ng iba na ang Ten Commandments lang batas ng Diyos. Hindi totoo yun. Lahat na nakasulat sa Old Testament na galing sa Diyos ay batas ng Diyos. Tandaan natin yun. Ito po ay diretso binigay ng Diyos. May pagkakataon na may batas na binigay sa pamamagitan ni Moises. Pero yung pa rin ay batas ng Diyos. Meron kasing tinasabing moral and ceremonial law distinction. Walang ganun sa Biblia. Lahat ng yun ay batas ng Diyos. So maraming salamat po. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Mag-ingat tayo dahil napaka delikado ng COVID variant Delta na ito. Madaling makaawa. So madaling baka tayo magkasakit kung tayo mag-ingat. Maraming argument. Sabi na face shield di kailangan. O kahit sabihin pa ng batas na hindi kailangan ng face shield, ano mawawala sa'yo? Mag-face shield ka. Nothing will be lost. Di ba? Mag-face mask, face shield, social distancing, and tayo po yung magpabakuna. Kasi nananalangin, sabi ko palagi inuulit, nananalangin tayo sa Diyos. Diyos ko, iligtas mo kami sa pandemyang ito. Hindi tayo ililigtas ng Diyos sa isang miraculous na paraan. Wala nang ganun ngayon. Ililigtas tayo sa trono na paraan. At ang ginagamit ng Diyos ay ang ating pamahalaan. Kaya nga dinadalangin natin na salit sa pamahalaan natin ay may magkaroon ng malinaw na kaisipan ng ang kailang gagawin lamang para makabuti para sa atin. Kung hindi nila gagawin yan, bakit sasagutin nila sa Diyos? So maraming salamat po mga kapatid. Ingat po tayo.